Pagmamayari ng mga Buena Vista ang mahigit kumulang 100 hektarya ng lupain na matatagpuan sa Bukidnon. Ang produktong mangga at pinya ay napalago ng 4 na henerasyong nakalipas. Si Sandro Buenavista na ang huling anak na pinamanahan nito. Kagaya ng mga yumaong angkan ay iningatan niya din ito at minahal ang mga trabahante ng kanilang lupa. Biniyayaan si Sandro ng isang supling na lalaki, si Rico. Namatay ang ina nito nang maisilang ang bata dahil sa komplikasyon nito sa puso. Dahil sa nag-iisang anak ay binigay ni Sandro ang lahat ng makakabuti para sa anak. Dahil sa nag-iisang anak ay binigay ni Sandro ang lahat ng makakabuti para sa anak. Kaya siguro ganun na lang kama-attitude si Rico. Lumaki man si Rico sa piling ng ama sa Bukidnon ay nakapag-aral naman ito sa States. Nakapagtapos siya ng mataas na bahagi ng agrikultura. Kilala si Rico bilang isang masungit, istrikto at seryosong tao. Kaya ganun na lang kung matakot sa kanya ang mga farmers nila. Para sa ama ay wala naman siyang magagawa kung ganun ang pagkatao ng anak. Dahil na rin siguro sa mga impluwensya ng mga puti kaya napaka-istrikto ng binata. Mang Karding naman, hindi ba't inutos ko sa'yo na huwag kaligtaang isprayan ng punong ito? Wika ni Rico, tinutukoy nito ang puno ng mangga. Napayuko lamang ang matanda habang yakap-yakap ang kanyang sombrerong pangsaka. Pasensya na po sir, gagawin ko na lang ho ngayon. Sagot ni Mang Karding. Napaismik na lamang ang binata. Ang pinakaayaw niya talaga sa lahat ay yung hindi nagagawa ang inuutos niya on time. Dapat lang, dahil tatanggalin kita bago pa magkasakit tong puno na to. Aniya saka iniwan si Mang Karding. Hindi lubos akalain na matanda sa simpleng pagkakamali lang ay makakaya siya nitong tanggalin kahit halos tumanda na siya sa hasyendang ito. Ang sama talaga ng ugali ng batang yon. Pagkukwento ni Mang Karding sa asawa habang tinatanggal ang kanyang sombrero. Hayaan mo na, Karding. Titiisin na lang muna natin habang hindi pa nakakapagtapos si Angel. Wika ng ina. Nakikinig lamang si Angel sa usapan ng mga magulang. Nagigilty ang dalaga dahil sa kagustuhan nitong makapagtapos. Tinitigan ni Angel ang bawat sulok ng kwarto. Kahit sa ang anggulo, makikita ang mga poster ni Rico sa silid niya. Ultimate crush kasi niya ito simula pa nung grade school. Nakuha niya ang mga pictures ni Rico na minsan nanilbihan ng nanay niya sa mansyon ng mga Buena Vista. Kinuha niya ang nakasabit na A4 picture ni Rico sa kanyang wall. Kuha ito nung 4th year high school niya sa Washington habang nagbe-baseball. Ang gwapo nito sa posturang pumapalo ng bola at nakasuot ng baseball suit. Bakit sinusungitan mo si tatay? Aniya sa larawan ng binata. Nagpalingalinga siya sa paligid. Mabilis niyang hinalikan ng larawan ng binata. Di bale, mapapatawad pa rin kita kahit masungit ka. Basta wag mo nang uulitin yon ha? Dagdag pa niya. Isip-isip niya kapag may nakakita siguro na kinakausap niya ang larawan, ay tiyak na mapagkakamalan siyang baliw. Mabuti na lang, wala. Dali-dali niyang ibinalik sa pagkakasabit ang pictures nang tawagin ng nanay niya. Andiyan na po, Nay! Sagot niya saka lumabas ng kwarto. Kamusta ang pag-aaral mo, anak? Tanong ni Mang Karding sa anak. Isang ngiti ang binigay ni Angel sa ama. Alam naman niya na maaasahan siya ng ama pagdating sa pag-aaral. Okay naman po, Tay. Wala naman po nagiging problema sa school. Aniya. Kung ganon, pagbutihin mo pa ha? Maraming oportunidad sa bayan, anak. Wika ng ama. Simula na magkolehiyo si Angel ay madalang na lang siya nakakauwi sa bahay nila. Madalas kasi Sabado at sa Linggo naman ay luluwas ulit ng bayan dahil doon siya nag-aaral. Paminsan-minsan naman ay dinadala siya ng nanay niya sa mansyon upang maglinis doon. Pero mas madalas hindi siya umuwi kapag weekends dahil nagtitipid ito sa pamasahe. Pero nang marinig niyang umuwi na ang long-time crush niya ay talagang pinilit niyang makauwi makita lamang si Rico. Anak, bukas ikaw muna maglilinis sa mansyon ha? Parang masama ang pakiramdam ko eh. Wika ng nanay niya habang nasa hapag sila. Agad naman siyang tumango. Gusto niya nga sabihin sana kung pwede nga siyang isama sa mansyon. Mabuti na lang at magiging sub muna siya ng kanyang ina. Huwag ka maglalapit kay Rico, anak, at baka masinghalan ka. Hindi na siya kagaya nung bata pa kayo, Angel. Habilin ni Mang Karding sa anak. Natahimik si Angel, hindi kasi lingid sa magulang ang pagkagusto sa anak ng hasyendero. Kaya siguro pinapangaralan siya nito ngayon. Kinabukasan ay maaga niyang tinungo ang mansyon. Si Don Sandro ang naabutan niyang gising na at agad siya nagmano dito. Kaya pala wala si Mildred.
Tinutukoy nito ang kanyang ina. Pinaalam niya kasi dito na hindi makakarating ang kanyang ina. Bueno, gisingin mo na si Rico para makasabay na sa breakfast. Utos nito sa kanya. Agad niyang tinungo ang kwarto ni Rico sa ikalawang palapag. Nang makarating na siya sa tapat, ay nag-aalangan pa siya at baka magalit sa kanya. Malakas siyang kumawala ng hangin saka kumatok. Makailang beses siyang kumatok pero walang sumasagot. Kaya minabuti niyang buksan ito, lalo na nang pihitin niya ang seradura ay nakabukas ito. Pagkabukas ng pinto ay hindi niya mahagilap si Rico. Nasaan kaya yon? Excited pa naman siya makita ito, ngunit mabibigo yata siya ngayon. Akman lalabas na sana siya ng kwarto nang biglang bumukas ang seradura ng CR. Mabilis ang pangyayari at iniluwa noon ang basang-basa na si Rico at wala ni katiting na saplot. Napahiyaw si Angel sa mga nakita. Hindi niya akalaing makikita niya ang binata sa ganoong postura. Otomatiko na patalikod si Angel upang iwasan ang kahubdan. Bakit ka ba basta nalang pumapasok? Inis na tanong ng binata. Kasi inutusan ako ng daddy mo. Nahihiyang wika niya sa binata. Nakailang mura pa ito bago siya inutusang humarap na. Angel? Nagtatakang tanong sa kanya ng binata. Tila nakikilala pa yata siya nito. Akala niya nakalimutan na siya ni Rico. Ako nga Rico. Magiliw niyang wika. Ikaw pala. Nagtatrabaho ka na dito? Tanong ng binata sa kanya habang abala sa isinusuot na t-shirt pang itaas. Minsan, saka ngayong araw lang. Sagot niya. I see. Hinihintay pa niyang interviewin siya ni Rico o magtatanong ng iba pang tungkol sa kanya pero bigo siya. Hindi na ito katulad noon na madyaming nung mga bata pa sila. Naging manly at seryosong tao ang dating kababata. Gayunpaman, hindi naman yung kabawasan sa pagkagusto dito. Sa isip niya, ganyan talaga siguro kapag nagmamature ang mga tao. Habang nasa hapagkainan ay hindi maiwasang nervyusin ni Angel habang kumakain ng binata. Si Don Sandro naman ay panay ang tanong sa kanya kung kailan babalik sa bayan. Kailan ba ang balik mo sa bayan, Angel? Tanong ng Don sa kanya. Bukas ho, luluwas ulit ako. Sagot niya kay Don Sandro. Napangiti ang matanda. Hindi talaga ako nagkamali na pag-aralin ka, iha. Wika ng matanda. Utang na loob ni Angel sa matanda ang lahat. Kaya siguro nagtsatsaga ang ama niya sa hasyenda nila upang makapagtapos siya. Kung sanang ganon din si Rico, hindi na nanaisin pa ng ama niya na lisanin ang lugar na to. College ka na pala. Dati kasi, uhugin ka pa. Seryosong singit ni Rico. Hindi malaman ni Angel kung joke ba yon o pangiinsulto. Hindi naman kasi ito nakangiti kaya hindi niya mawari kung ano ang tinutumbok nito. Gayunpaman, naisip na lamang niya itong sabayan. Oo nga eh, ikaw nga dati umiihi ka pa sa salawal. Tawang-tawang wika ni Angel. Agad siyang pinaispadahan ng tingin ni Rico. I did not do that. Galit niyang saad pero ininsist ni Angel. Anong hindi? Naalala mo sa may pilapil? Hinabol ka ng baka kaya naiihi ka sa salawal. Sagot ni Angel. Nang mapansin niyang umigting ang panga nito ay tumigil na siya. Hindi lang pala kasungitan ang nagbago kay Rico kundi ang pagimpi kunin nito. Sumabay ka na sa amin, iha. Samahan mo kami sa pagkain. Pag-aaya ng matanda kay Angel. Agad na tumanggi ang dalaga. Ni minsan ay hindi sila sumasabay sa hapag ng Don kahit pa ito'y nag-iisa. Saka isa pa, ayaw naman niyang tabihan sa pagkain ng anak na kanina pa nakaismid ang muka. Nahihiya yata sa'yo si Angel, iho. Baling ng ama sa anak. Wala itong nag-reaction. Kinuha niya ang table napkin at ipinuna sa labi. Nilapag lang ito sa mesa saka tumayo na. Para yatang nawalan ng gana ang binata sa biro ng ama. Ayoko rin naman siyang kasabay sa pagkain. Masungit na wika nito saka humakbang paalis ng mesa. Naiwan namang nakatulala ang dalaga sa inasal ng binata. Kung makapagsungit, akala mo'y hindi sila magkasabay maligo noon sa sapa. Ang laki na talaga ng pinagbago niya. Sa isip-isip ni Angel. Unang nilinis ni Angel ang kwarto ng binata. Ang gusto kasi nito ay clean and tidy sa tuwing papasok ito sa kanyang silid. Ginawa naman yun ni Angel. Mahaba ang buong araw para hindi magawang linisin ang kwarto ng kanyang crush. Nang matapos siya doon ay dumiretso na si Angel sa sala. Naroon din si Don Sandro habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Inatake kasi ito ng stroke last month dahilan para mapaaga ang uwi ni Rico. Yan din ang dahilan kung bakit napilitan siyang humalili sa ama na magpatakbo ng farm nila. Kasalukuyan niyang pinupunasan ng isang figurin habang si Don Sandro ay nagbabasa ng newspaper
nang biglang magsisigaw sa galit si Rico. Napatingin siya sa Don at maski ito'y walang idea kung bakit sumisigaw ang kanyang anak. Pakialamera! Sigaw nito. Itinigil ni Angel ang pagpupunas na makita si Rico na papunta sa kanya. Sakto pagtayo niya nang malakas siyang haklitin nito sa braso. Nasaan ang bracelet ko? Sigaw niya kay Angel. Takot na takot si Angel dahil hindi niya alam ang pinagsasabi ng binata. Bracelet? Wala akong alam, Rico. Sabi niya pero mas lalong diniinan ng binata ang pagkakahawak sa braso niya. Rico! Saway nandun at pinaikot ang wheelchair upang makalapit sa kanya. Walang ibang pumasok sa kwarto ko kundi ikaw lang. Sinong ibang kukuha nun? Multo? Mariing wika ng binata. Pinagsamang kaba at takot ang nadarama ni Angel sa oras na yon. Ang huling natatandaan niya ay wala naman siya nakitang bracelet doon. Saka kung meron man ay hindi niya yung pagkakainteresang kunin. Kaya naisip niya na baka multo nga ang kumuha. Baka multo nga. Garalgal niyang sagot pero tila uminit lang ang bumbunan ng binata. Stupid! Napapikit na lamang si Angel sa malakas na sigaw mula sa binata. Hindi niya rin alam kung paano despensahan ang pamamaratang dahil siya ang huling naglinis doon. Sana sinabi mo na lang na kailangan mo ng pera para binigyan na lang kita. Hindi yung kailangan mo pa magnakaw. Biglang pumantig ang tenga ni Angel. Kailanman ay hindi niya naranasan magnakaw. At bakit niya pagnanakawan ang taong mahalaga sa kanya? Biglang tumarak ang salitang yon sa kanyang puso. Hindi lubos maisip na ganito nakasama si Rico. Hindi magagawa ni Angel yan. Rico, magdahan-dahan ka nga! Saway nandun sa kanya pero hindi natinag ang binata. Walang makakapigil dito kapag nagagalit ito. Maging ang ama ay walang laban sa anak. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng bracelet na kinuha mo na yon? Mahal pa sa tuition mo yon. Hindi napigilang mapaluha ni Angel sa paratang ng binata. Kahit anong paliwanag pa ang gawin niya ay baliwala ang mga pagdadahilan niya. Naagaw ang atensyon nila nang bigla lumapit ang isa pa nilang katulong. Si Marga. Napatingin ang binata rito maging si Angel at Don Sandro. Humingang malalim ang babae bago ito nagsalita. Si Rose, sir. Pumasok kasi kanina sa kwarto mo. Balisa at parang ingat na ingat sa bulsa niya. Wika ni Marga. Napakunutan noon ang binata. Kahit narinig na niya ang sinabi ni Marga, ay nakahawak pa rin siya sa braso ni Angel. Nakalimutan niya at ang bitawan ito. Call Andrew, sabihin mong i-review ang CCTV. Utos niya kay Marga na agad naman itong sinunod. Nang maalalang hawak niya pa ang braso ni Angel, ay agad niya itong binitawan. Ngayon lang nag-sink in sa isipan niya na kanina pa ito nasasaktan. Nang dumating si Andrew, ay agad nilang pinanood ang CCTV. Nakita nila sa monitor na dinampot ni Rose ang bracelet at mabilis na binulsa yon. Nagpalingalinga pa sa paligid kung may nakakita. Napakuyom ng kamao si Rico. Tila nagigilty sa inasal kanina. Hindi siya masisisi kung bakit gano'n na lang ang reaksyon kanina dahil may sentimental value ang bracelet na yun sa kanya. Galing yun kay Sashna, dating karelasyon niya. At yun na lang ang alaalang meron siya bago sila tuluyang maghiwalay. Sabi ko na sa'yo, padalos-dalos ka kasi. Inis na wika ng ama kay Rico. Tinignan niya ang dako kung nasaan si Angel. Nahabagan damdamin niya na makita itong impit na umiiyak habang hinihimas ang namumulang braso. Gusto niyang humingi ng tawad pero mas umiibabaw sa kanya ang pride at kababaan ng ego kapag ginawa niya yon. He doesn't care. Para kay Rico, it is a lesson para mas matakot sa kanya. Yun naman ang gusto niya. Yung lahat ng tao ay matakot sa kanya. Humingi ka ng tawad sa kanya, Rico. Utos ng ama kay Rico. Agad na napatda si Rico. At bakit niya gagawin yon? Hell, no. Sagot sa ama. Umiling-iling na lamang ang ama sa kapinaandarang wheelchair papunta sa kinaroroonan ni Angel. Pagpasensyahan mo ng anak ko, Angel. Wika ng matanda sa dalaga. Pinilit ni Angel na wag maiyak pero parang balat sibuyas naman ang mata niya at napakaiyakin. Panay-punas tuloy siya sa takas niyang luha sa mga pisngi. Okay lang ho. Sagot niya rito. Ang totoo ay hindi okay sa kanya yon. Ikaw ba naman pagbintangan ng kasalanang hindi mo ginawa? Paano magiging okay yon? Upang matigil ang luha ay huminga siya ng malalim at hinarap ang Don. Mas makakabuti kapag umuwi muna siya. Ayaw niya makipagtagisan ng tingin sa binata at naaalala ang masasakit na sinabi nito sa kanya. Uuwi na po muna ako. Tapos na rin po akong maglinis, Don Sandro. Pagpapaalam sa matanda, tumango naman si Don Sandro. Mas mabuti nga yun at makapagpahinga ang bata. Agad naman niya yung pinayagan at pinagayak na.
Sinundan lamang siya ng tingin ni Rico. Hinihintay pa ni Angel at sadyang binabagalan ng paglalakad sa pag-aakalang susundan siya nito at humingi ng tawad pero bigo siya. Walang Rico ang sumunod, dahilan para mapaismid siya. Walang hiya talaga yon, hindi man lang magsasorry? Inis niyang wika habang nasa daan. Natigilan siya sa mga lumabas sa bibig niya. Walang hiya? Ay, sinampal-sampal nito ang sariling labi. Nagsisisi dahil sa words na lumabas sa bibig niya. Never kasi niyang minura o sinabihan ng masasamang salita ang taong gusto niya. Ngayon pa lang, matamlay siyang nakauwi sa bahay. Agad siyang nilapitan ng ina nang mapansin ang namumugto nitong mata. Anong nangyari sa'yo, anak? Tanong nito sa kanya. Pero isang pagkakamali yata ang tanong na yon dahil mas lalo lang siyang naiyak. Agad siyang niyakap ng ina at labis ang pag-aalala. May masakit ba sa'yo? May umaway sa'yo? Sino? Panguusisa ng ina. Si Rico po kasi. Agad na nanggagalaiti ang ina nang marinig ang pangalan ni Rico. Anong ginawa sa'yo ng halimaw na yon? Tanong ng nanay niya nang nagpatigil sa luha niya. Hindi naman halimaw yon, Nay. Saway niya rito. Ay, pinagtatanggol mo pa. Alam naman ng taong bayan na halimaw yung Rico na yan. Ikaw pa lang ang hindi. Ewan ko sa'yong bata ka. Singhal ng ina. Teka, ano bang ginawa sa'yo? Ikinuwento ni Angel ang punot dulo ng mga nangyari kanina. Pati na rin ang mga sinabi ni Rico na nagpasama sa loob niya. Mas lalo lang yatang nainis ang nanay niya nang marinig ang sinabi ng anak. Napakasama talaga ng batang yon kahit kailan. Sigaw ng nanay niya. Mas lalong humiyaw si Angel nang marinig ang katagang napakasama. Ang alam niya kasi, masama lang. Over naman sa sobrang sama. Hindi na niya kwento pa sa kanyang ama at pinakiusapan ng ina na wag nang sabihin sa tatay niya at baka mas lalo ito mag-aalala. Kinabukasan ay gumayak na si Angel papunta sa bayan dahil kinabukasan ay Lunes. Bago makarating sa sakayan ng tricycle ay madadaanan muna niya ang mansyon ng mga Buena Vista. Dire-diretso lang siya at nilakad ang daan. Pahirapan ang pagsakay tuwing linggo. Madalas kasi ito ang pahinga ng mga driver. Kaya bihira lang ang bumabiyahe sa araw na yon. Halos mag-isang oras nang naghihintay si Angel sa tabi ng kalsada na wala pa rin tricycle na dumadaan. Halos magsalubong na ang mga kilay niya kakaantay na masasakyan. Maya-maya pa ay isang limo ang tumigil sa tapat niya. Nagtaka pa siya at bahagyang sinilip ang bintana ng kotse. Hindi naman niya maaninag ang nagmamaneho noon dahil tinted ang bintana. Pero laking gulat niya nang ibabano ng windshield ng bintana. Rico? Si Rico lang naman ang driver. Presko naka-leather jacket at itim na sunglasses. Akala mo'y action star sa isang pelikula. Parang biglang nawala lahat ng galit ni Angel na makita ang gwapong si Rico. Ito lang kasi ang gwapo nakita niya na hindi nakakasawa kahit masungit. Ano pang hinihintay mo? Sakay na. Utos nito sa kanya. Agad siyang dumiretso sa backseat nang bigla siyang tinawag ni Rico. Angel! Sigaw nito. Agad siyang bumalik at tinignan ng binata. Hindi mo ako driver. Dito ka sumakay. Utos sa kanya nito. Agad namang na-realize ni Angel na oo nga pala, bakit siya sasakay sa likod talaga nagmumukhang driver ang amo niya. Pagkasakay niya, akala niya ipaaandarin na nito. Nakatitig lang ito sa kanya na animoy kakainin na siya ng buhay. Tumaundong ang kaba sa dibdib niya. Ganitong titig kasi ni Rico ang nagpapabagsak sa kanya. Kapag nahuli tayo ng traffic enforcer, kasalanan mo. Wika nito. Kumunutan noon niya. Bakit kasalanan ko? Tanong niya. Napailing ang binata at tila nagtitimpi. Wala ka seatbelt. Ang tanga mo talaga. Sigaw nito at kinuha ang seatbelt at si Rico na mismo ang nagkabit. Halos malunod si Angel sa maladipang pagitan sa sobrang lapit na mukha nila. Nakakahipnotis mo din ang kakaibang klaseng halimuyak na nagmumula sa binata. Walang kaso kahit minura na siya kanina. Basta ba'y ganito kakiring si Rico sa kanya, sapat na. Kahit kailan talaga, Angel, alagain ka pa rin. Wika nito. Nagulat si Angel sa sinambit ng binata. Bumalik ang alaala niya noong kabataan nila. Madalas kasi, si Rico ang nakaalalay sa kanya sa tuwing naglalaro sila sa bukid. Mas bata kasi siya ng 4 na taon rito, kung kaya ganun na lang siya kung alalayan ni Rico dati. Saan ka ba banda dito? Tanong ni Rico habang sinisilip ang makitid na eskenita. Tinuro ni Angel ang building sa bantang kanan. Diyan lang, Rico. Malambing na sabi ni Angel. Kahit siya ay nagugulat sa sarili kung bakit ganyan ang boses niya kapag si Rico ang kausap.
Eh hindi naman siya ganun sa ibang tao. Hindi naman ganyang kaliit ang boses mo dati ah. Para kang chipmunks. Pabirong saad ng binata. Halos pamulahan si Angel sa mga banat nito. Paus kasi ako. Oo, paus ako. Nahihiyang wika niya. Tumango lang si Rico. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng building ng boarding house niya, agad siya nagfasten ng seatbelt. Hindi pa man siya nakakababa ay nagpahabol pa ng salita ang binata. Sorry kahapon. Mahinang anas nito. Natigil si Angel sa mga narinig. First time niyang marinig na nanghingi ito ng tawad sa ibang tao at sa kanya pa. Kahapon? Wala yon. Nahihiyang wika niya sa binata. Ngumiti lang si Rico. Nang makababa na siya, nag-wave ito ng kamay upang magpaalam. Salamat, sabi ni Angel. Isang kindat ang itinugon ni Rico bago pinaandar ang kotse. Kinindatan niya ako? Kumindat siya? Walang paglagyan ng kanyang tuwa at nagtatatalon pa sa daan sa sobrang kilig. May mangilan-ngilan na mga taong napapatingin sa kanya. Muling nabuhay ang ilusyon na baka nagugustuhan na siya ni Rico. Umayos lang siya nang may marinig na sumisit-sit sa kanya. Angel, dito! Nang marinig ang boses na nagmumula sa taas ay napaangat siya. Para kang baliw dyan, akit na! Sigaw ng classmate niyang si Trina. Nasa terrace kasi ito at mukhang kanina pa pinapanood ang kakitihan niya. Sugar daddy mo yun ano? Bungod sa kanya ni Trina, pagkaakyat niya. Agad niyang pinabulaan ang maling akala ng kaibigan. Ano siya? Hirap na talaga sa buhay upang maisipang magkaroon ng sugar daddy? Si Rico yon. Mariing sabi niya. Agad siyang tinaasan ng kilay ni Trina. Si Rico? Yung crush mo? Yung pangarap mo? Halos pasigaw na wika ni Trina. Dahilan para takpan ni Angel ang bibig nito. Ang daldal mo. Sige, lakasan mo pa. May pagbabantang wika niya. Alam kasi nitong matagal na siyang may gusto sa binata. Nananawa na nga siguro ito kakakwento tungkol kay Rico. Kagaya ng nakasanayan ay palagi siyang may bitbit na chismis tungkol sa hasyenda. Siyempre, kasali palagi si Rico sa usapan. Kung nakakatalisod nga lang ang palaging pagdawit kay Rico sa usapan, malamang sa malamang pilay na ito ngayon. Ang martir mo girl, sabi ni Trina sa kanya, napakunot ang noon niya. Bakit naman? Inismi ka siya ng kaibigan. Kasi minura ka na nga, kinikilig ka pa rin. Naku, hindi normal yan ha? Dagdag pa ng kaibigan. Hindi naman yung sinang-ayunan ni Angel. Lahat naman ng tao nagkakamali at kung si Rico ang pag-uusapan, papatawarin niya pa rin ito kahit ilang libo pa ang kasalanan nito. Ganoon ang tama niya sa binata. Naku, Angel, bagay talaga kayo. Biglang natuwa si Angel nang marinig ang tinura ng kaibigan. Ngayon lang yata ito hindi kumontra. Bagay kayo, Angel ka, demonyo siya. Ang kaninang ngiti ay nalusaw nang marinig ang katagang yon. Akala niya pa naman may magandang sasabihin ng kaibigan. May isasama pa pala. Grabe ka. Oh, ipagtatanggol mo pa? Wika ni Trina. Kay Brent ka na lang kasi. Matagal nang naliligaw sa'yo yung tao. Huwag ka na dyan. Dagdag pa niya. Napairap na lang siya nang maisingit na naman ang long time manliligaw niya na si Brent. Kesa ayaw niya nga doon at napepreskohan siya masyado. Tsaka ipinangako niya sa sarili na kung magkakaroon man siya ng unang boyfriend ay walang iba kundi si Rico. Hindi mo matuturuan ng puso. Sagot niya sa kaibigan. Napailing na lamang si Trina. Ano bang magagawa nito? Kahit maging highway pa siya kakatulak na sagutin niya si Brent ay suntok sa buwan na mangyari ang nais nito. Sige na nga, may iba ako. Nasabi na ba ng prof natin kung saan ka mag-internship? Napangiti siya. Sa katunayan, sa ibang barangay siya nakadestino. Pero mas pinili niya ang San Juan Elementary School kung saan malapit lang sa bahay nila. Sa tingin kasi ni Angel ay mas nangangailangan ng guro doon. At kahit pala rin pa siya maging guro soon, ay dito pa rin niya pipiliing magturo. Alam mo naman kung saan ko gusto, di ba? Sagot niya kay Trina. Makailang beses pa rin kasi niyang naikwento dito ang tungkol sa paaralang yon. Kaya hindi na ito bago sa kanya. Iginugol ni Angel ang oras at araw niya sa buong linggo sa bayan. Kahit madalas nasa isipan niya si Rico ay hindi siya nawawala sa focus pagdating dito. Biyernes ng hapon, matyagang nag-aantay ng tricycle si Angel pauwi sa kanila. Mas gusto niya mag-weekend sa kanila dahil sa excitement. Maya-maya ay biglang lumapit si Brent sa kanya na halos kakalaklak lang ng Gatsby ang buhok nito. Napairap si Angel nang makita ang makulit na manliligaw. Hi, pretty baby. Pauwi ka na?
Tanong nito, nagsisimula na naman siya. Hindi ba halata? Sarkastiko niyang wika sa binata, ninisihan lamang siya nito. Napakasungit mo naman. Sabayakbay sa kanya. Sa inis ay padabog niya itong tinanggal. Kaya kahit kailan hindi niya ito nagugustuhan dahil saksakan ng gwapong-gwapo sa sarili. Maya-maya pa, isang magarang limo ang huminto sa tapat nila. Bahagya sumilip si Brent at napaawang pa ang labi ng sa nakakamanghang sasakyan. Habang si Angel naman ay nagulat dahil kilala niya ang may-ari nun, si Rico. Nang bumaba ang windshield ay agad itong sumenyas na sumakay. Nag-aalangan pa si Angel na pumasok. Ngunit nang makita nitong tinanggal ang shades at seryoso siyang tinitigan, ay doon lang siya gumalaw. Sorry Brent ha, maiwan na kita. Pagpapaalam niya, naiwan nakakunutan noon ng binata nang tuluyang makasakay si Angel. Habang nasa biyahe ay tahimik siya at minsan ay panakaw-nakaw din siya ng tingin mula sa gitnang salamin ng kotse. Parang bad trip ito o siguro may nangyaring kinasira na naman ng araw ng binata. Ayaw namang maging madaldal ni Angel at baka masigawan pa siya. Ni kahit tanungin nga bakit siya sinundo nito ay kinakahiya niya. Boyfriend mo yon? Napakaseryoso ng mukha nito pero nasa kalsada ang tingin. Si Brent? Tanong niya. Hindi siya sinagot nito. Napanguso na lamang si Angel. Ibang klase talaga si Rico. Isang tanong, isang sagot. Hindi, manliligaw ko. Aniya. Kumibot-kibot ang labi nito. Pilit niyang binabasa kung mura ba yon o mannerism lang ng binata. Bakit hindi mo sinasagot? Panguusisa nito. Biglang napataas ang kilay niya. Masyadong personal yon upang sagutin. Hindi naman siya nito tatay para malaman ang tungkol sa kanila ni Brent. So may balak ka nga? Seryosong wika nito. Mas lalong kumunot ang noon niya. Galit ka ba? Para kasing galit ito sa tono pa lang ng pananalita niya. Maya-maya pa ay biglang may kung anong tumunog ng malakas mula sa likod nila. Parang may pumutok. Shit! Agad na bumaba si Rico. Agad naman siyang bumaba upang sundan ng binata. May pumutok pala na gulong at mukhang may matigas na bagay na naikutan ng gulong. Agad na dinukot ni Rico ang cellphone sa bulsa at may denial. Pero halos basagin na nito ang cellphone na mapagtantong walang signal. God, kung minamalas ka naman oh. Sigaw nito. Bihira lang din na may dumadaang sasakyan dito o tricycle upang makahingi sana ng tulong. Dagdag pa dyan na nasa kalagitnaan sila ng kalsada, ilang kilometro pa ang layo sa hasyenda ng mga Buena Vista. Hindi tuloy sila makahingi ng tulong. Kasalanan mo to. When you're with me, bad things happen. Paninisi ng binata sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nainis si Angel sa paninisi ng binata sa kanya. Bakit ako? Hindi naman kita inutusang sundin ako ah. Tsaka kasalanan ko ba kung bulok ang gulong na sasakyan mo? Umigting ang panga ni Rico nang marinig ang pananaray ni Angel. Hindi siya makapaniwala na may tinatagong kamalditahan din pala itong babaeng to. Bulok? What? Alam niya narinig ito ng binata. Nais lang nitong ipaulit sa kanya. Wala. Ang gwapo mo, bingi nga lang. Mataray niyang sagot saka nag-walk out at pumasok na lamang sa loob ng sasakyan. Sa kagustuhan makauwi ng binata ay pinilit nitong kalikutin ng gulong. Napairap na lamang si Angel habang pinapanood ito sa side mirror ng sasakyan. Sa isip-isip niya, hindi naman yun maaayos dahil gulong ang problema. Halos padilim na rin at nagbabadya pang bumuhos ang ulan. At hindi nga nagkamali si Angel. Bumuhos ang malakas na ulan. Dahilan para magmadaling ligpitin ni Rico ang mga tools na ginamit sa pagkukumpuni. Basang-basa ito nang pumasok sa kotse. Agad nitong hinubad ang leather jacket na suot nito. Basta na lang nitong itinapon sa backseat. Gayunpaman, tumagos pa rin ang tubig ulan sa suot nitong t-shirt. Mabuti na lang naalala ni Angel na may bimpo siya sa bag. Hindi pa naman niya nagamit yon kaya pwedeng ipamunas kahit sa buhok man lang ni Rico, makabawas man lang sa lamig. Nang makuha yon ay otomatikong dumiretso ang kamay niya sa ulo nito at pinunasan. Basang-basa ka, mamaya magkasakit ka niyan. Wala sa isip niyang sabi. Aagawin na sana ni Rico ang bimpo ngunit ang kamay ni Angel ang nahawakan nito. Pareho silang natigilan. Dagdag pa roon ang tensyon ng lamig na bumabalot sa loob ng sasakyan. Ikaw na. Agad na binawi ni Angel ang kamay at hinayaang si Rico na ang magpunas ng sariling buhok. Lumipas ang ilang sandali at wala pa rin taong dumadaan. Kaya naisipan ni Angel, what if maglakad-lakad? Madalas kasi sa mga nakatira sa bukid ay may mga kubo. Baka mas mabilis silang makahingi ng tulong lalo na't nakakaramdam na rin siya ng pagkalam ng sikmura.
Napakadelikado. Saway sa kanya ni Rico. Delikado talaga kapag buong gabi tayo rito na walang kain. Mataray niyang sagot. Wala ring nagawa si Rico kundi ang sumunod. Sa bandang kaliwa ay may naaaninag sila na ilaw. Mukhang kubo yon at tiyak na may tao. Nakakainis lang dahil sumasabay din ang malakas na ulan. Dahilan para tuluyan na silang mabasa. Mag-iingat ka, madulas. Pag-aalalang wika niya kay Rico. Hindi kasi ito sanay sa maputik na daan. Kaya todo alalay siya rito. Nakakainis lang dahil sumasabay din ang malakas na ulan. Dahilan para tuluyan na silang mabasa. Mag-iingat ka, madulas. Pag-aalalang wika niya kay Rico. Hindi kasi ito sanay sa maputik na daan. Kaya todo alalay siya rito. Mabuti na raw sa kanya ma-fall kesa ma-fall sa putikan. God, ito ba ang sinasabi mong tulong? Inis na wika ni Rico sa kanya nang makarating sa kubo. May lampara nga pero pahingaan lang yata tuwing hapon ang estilo ng kubo at wala pang tao. Hindi ko naman alam. Kahit si Angel ay dismayado din sa naabutan. Of course, you don't know. Wala ka palaging alam. Galit na sigaw sa kanya ni Rico. Pumantigantenga ni Angel. Abat ito na nga ang tinutulungan, siya pa ang galit. For your info, hindi naman kita pinilit na pumunta rito. Saka para lang alam mo, hindi tayo may stranded kung hindi ako sumabay sa'yo. Lalong umigting ang panga ni Rico. Alam ni Angel na hindi rin ito nauubusan ng madadahilan. Sinundo kita, kasi I care for you. Sigaw ni Rico, napangisi si Angel. Sinabi ko ba mag-care ka? Natigilan siya na magsingin sa huling sinabi ni Rico sa kanya. May care ka sa akin? Panguulit niya. Umiling-iling lamang si Rico. Maganda ka sana, bingi nga lang. Tila nabaktuyo siya sa lintanya nito kanina. Kumibot-kibot na lamang ang labi niya. Parang biglang nalusaw ang inis at galit niya nang marinig ang katagang yon. May care din pala ang mokong na to sa kanya. Dito na tayo magpalipas ng gabi. Wika ni Rico. May sahig naman ang kubo. Although maraming butas ang dingding nito ay sapat na para sa isang gabi nila rito. Mahirap na kasing baybayin pabalik sa sasakyan nila lalo na't parehong lowbat ang cellphone nila. Mas lalong lumamig ang gabi sa lakas ng ulan. Kaya naisipan ni Rico na hubarin ang suot nitong t-shirt dahil mas lalo yung nakakadagdag sa lamig. Magkakasakit ka niyan. Wika ni Rico sabay turo sa basang uniform nito. Napalunok si Angel. Lalo na't naaaninag niya ang broad biceps at mabatong six-packs abs mula sa lampara. Kung dati-rate ay okay lang na maglarong nakahupad nung mga bata pa sila, pero iba na ngayon, nababalot na siya ng pagkailang. Nang maalala niyang may sapaw naman siyang sando, ay naghubad na rin siya. Habang si Rico ay hindi mapigilang mapalunok ng ilang beses. Nang bumungad sa harapan niya ang malaki Coca-Cola body ng dalaga. Napakaliit ng bewang nito at sagana sa hinaharap. Dahilan para makaramdam ng pagkainit sa sariling katawan. Gayunpaman, ayaw niyang iparamdam ang lihim na pagnanasa rito. Yung mata mo, dudukutin ko yan. Pagbabanta ng dalaga nang mapansin ang malagkit na titig sa kanya ng binata. I'm not looking at you. Napairap si Angel. Kunwari ka pa, huling-huli ka na. Kapwa ginawang unan nila ang kanilang mga bisig. Magkapareho nakatutok sa bubong ang tingin ng dalawa. Pareho ring naiilang sa isa't isa. Ilang na may halong init ng katawan. Kahit si Angel ay naguguluhan sa nararamdaman. Sa isip-isip niya, baka aapuyin lang siya ng lagnat. Pero kung lagnat ito'y hindi naman siya nang hihina. Angel? Tanong niya. Rinig niya ang mabibigat na buntong hininga ng binata. Have you kissed someone? Tanong nito na nagpaubo sa sarili nitong laway. Ano bang klaseng tanong yan? Balik tanong nito kay Rico. Curious lang ako. Husky nitong sagot. Napasinghap ng hangin si Angel. Hindi nito malaman kung sasagutin ba ang tanong ni Rico. Pero hindi naman siguro masama kung sasagutin ng ganoong katanungan. 20 anyos naman na siya. Wala pa eh. I'm saving this for someone. Niya. Totoo namang inilalaan niya ito sa isang tao. Someone? Kunot noon tanong ni Rico. Ang swerte naman ng lalaking yon. Maya-maya pa ay nagulat siya nang biglang bumangon ng binata at hinalikan siya. Nalaki ang mga mata niya nang sakupin nito ang labi niya. Nais niya itong itulak, pero tila katawanan niya ang nag-uutos na huwag gawin yon. Habol hininga ang dalawa na maghiwalay ang mga labi nila. Paano ba yan? Nasa akin na ang first kiss mo. Good luck na lang sa someone mo. Ani ni Rico at muling bumalik sa pagkakahiga. Nanatiling nakatulala si Angel sa ginawa ng binata.
Kung akala nito'y nagsisisi siya dahil ninakaw ang first kiss niya, nagkakamali siya dahil nag-uumapaw ang pagdiriwang ng puso niya ngayon. Nakatulugan na lamang nila ang mga nangyari sa pagitan ng dalawa. Nagising sila sa sinag ng araw na nagmumula sa silangang bahagi ng bukid. Pero halos magulantangan dalawa nang mapansing magkayakap sila. Kaya pala walang lamig at masarap ang tulog nila dahil pala magkayakap sila. Gustong-gusto mo talaga nahahawakan tong katawan ko. Pabirong saad ni Rico na ikinapula ng pisngi ng dalaga. Ang kapal mo, aniya. Kung makapulupot nga ang binata sa kanya, akala mo'y asawa siya nito. Pero ang mas nakakagulat ay nang makita ng dalawa si Don Sandro at ang mga magulang ni Angel na nakatitig lamang sa dalawa. Kapwa sila nagtinginan at hindi malaman kung paano ipapaliwanag sa mga magulang ang nadat ng eksena. Dad, wala nangyari sa amin ni Angel. Mariing wika niya. Matalim ang titig na matanda sa anak. Kahit naka-wheelchair ito, gustong-gusto na upakan ng anak. Sa kabilang dako, patuloy din ang pagpapaliwanag ni Angel sa magulang. Kung ano man yung iniisip nyo, Nay, Tay, nagkakamali kayo. Mariing wika ni Angel, pero hindi kumbinsido ang mga magulang. Papunta pa lang si Angel, nakarating na sila. Magkasama sila buong gabi. Ano ang gusto nilang isipin? Kailangan mo siyang pakasalan. Sagot ni Don Sandro sa anak. Agad na nanlaki ang mga mata ni Rico. What? No! Ayoko magpakasal! Mariing tanggi niya. Wala pa sa isip niya yon. 24 pa lang siya at mas gusto pang mag-explore sa buhay. Magpakalalaki ka, Rico. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Papakasalan mo si Angel sa ayaw at sa gusto mo. Galit na wika ni Don Sandro saka pinaandar ang wheelchair at tinalikuran siya. Magpapakasal kayo. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao sa inyo? Wika ni Mang Karding sa anak. Tahimik lang si Angel. Pilit kinakalkula ang mga bagay na nangyari sa kanya ngayong araw. Gustong-gusto niya si Rico. Ito ang lalaking nais na pakasalan maging sa panaginip. Ngunit ayaw niyang mapasa kanya si Rico sa ganitong paraan. Ayaw niyang napipilitan lang ito. Kinabukasan ay nagharap-harap ang magkabilang panig sa mansyon. Magkatapat ng upuan ng bawat pamilya. Gayon din sina Angel at Rico. Magkasalubong ang kilay ng binata habang nakatitig kay Angel. Walang paglagyan ng kabang nararamdaman ng dalawa sa tuwing nagtatama ang paningin nila ni Rico. Pakiramdam niya, mangangain ito ng buhay anumang oras. Kinausap ko na ang anak ko at kasalanan namin to, Karding. Kaya napagdesisyonan kong ipakasal ang mga bata. Wika ni Don Sandro. Tumangutangulang ang ama ni Angel. Gayon din naman ang gusto niya mangyari. Lalo na't baka mabuntis ang anak na walang ama paglaki nito. Kailangan makasal na sila bago pa mabuo ang bata sa sinapupunan ng anak ko. Wika ni Mildred na ikinagulat ng dalawa. Wala nangyari sa amin. Sabay nilang sabi. Natahimik ang tatlong matatanda. Mas lalo nang hinala na may nangyari sa dalawa dahil hindi yon ang nakita nila. Ganyan talaga ang mga bata. Nahihiyang umamin. Pagpasensyahan nyo na. Wika ni Don Sandro. Dahil sa hindi makaya ni Rico ang ambience ng sala, ay pinili nito lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Pakiramdam niya kasi, mas lalo siyang nasusuffocate. Agad naman siyang sinundan ni Angel. Ramdam niya naman natutol ito sa kasal. Pero nais niyang linisin ang pangalan at magpaliwanag man lang bago matuloy ang kasal nila. Alam niya kasing wala na silang kawala dahil ang mga magulang na nila mismo ang nagdesisyon para sa kanila. Rico? Pagtawag niya kay Rico na nooy tahimik na nakatingin sa malayo. What? Tila naiinis nitong sagot sa kanya. Napalunok ng ilang beses si Angel bago siya nagsalita. Sabihin mo lang na ayaw mo magpakasal. Handa kong tanggihan ang mga magulang ko. Aniya, mas lalo lang yata niyang ginalit ang binata dahil nang marinig ang sinabi niya, nagbago ang anyo ng mukha nito. Why? Para makasal ka sa iba? Ganun ba? Agad siyang umiling sa sinabi ni Rico. Hindi sa ganon. Mahinang sagot niya, ngunit inisbikan lamang siya nito. Wala ka na magagawa. Sa ayaw at sa gusto mo, matatali ka na sa akin habang buhay. Seryosong sabi nito, saka ito naglakad at nilagpasan siya. Nang bumalik si Angel sa sala, ay nagtatawanan na ang mga matatanda at mukhang nagkasundo na ang magkabilang panig. Bigla siya nakaramdam ng pagkatamlay. Sa totoo lang, kanina pa niya ito nararamdaman. Pero dahil sa mga nangyari simula kahapon, hindi na niya napansin ang sariling katawan. Nakita din niya na nakaupo roon si Rico at nakikipagtawanan sa mga matatanda. Sa isip-isip niya, dapat nga siyang matuwa dahil ikakasal na siya.
Sa tingin naman niya ay matututunan din siyang mahalin ni Rico dahil gagawin din naman niya ang lahat, magkagusto lamang ito sa kanya. Oh, anak, namumutla ka yata. Tanong ng nanay niyang si Mildred. Matamlay siyang umiling. Babalik sana siya sa upuan niya nang biglang makaramdam ng pagkahilo. Dahilan para manlabo ang paningin niya. Angel! Sigaw ni Rico sa labis na pag-aalala. Huli niyang naalala nang maramdamang may bumuhat sa kanya. Kamusta ang pakiramdam mo? Bungad nito na magising siya. Halos sumiwalay ang kaluluwa niya nang makita ang gwapo mukha ni Rico sa harapan niya. Nang sipati niya ang kwarto ay nanlaki ang mga mata niya dahil nasa kwarto siya ng binata. Hindi ka pa rin nagbabago. Sakitin ka pa rin. Nakangising biro nito sa kanya. Kinapa din niya ang sarili. Mukhang humupa na ang kanina pang iniindang lagnat. Sina nanay? Tanong niya. Hindi siya nito sinagot. Bagkus binigyan pa siya ng pilyong ngiti mula sa binata. Umuwi na. Iniwan ka na nga sa akin. Ang sabi nila ako na daw ang bahala sa'yo. Pilyong sabi nito at sinabayan pa ng kindat. Nakaramdam tuloy ng kaba si Angel. Baka may naisip itong gawing masama sa kanya. Huwag naman sana. Agad niyang kinuha ang kumot at halos magtago na rito. Kapag may gagawin na ang binata sa kanya, ay tiyak na mahihirapan muna ito bago siya makuha. Ayaw mo ba? Husky nitong sabi na animoy inaakit siya. Mas lalo pa siyang kinabahan. Kung ano man yung iniisip mo, maghunos dili ka. Saway niya, pero humagigik lamang si Rico. Total naman yun ang akala ng parents natin. What if, patunayan natin ang sinabi nila? Agad niyang pinantaasan nito ng kilay. What if upakan muna kita? Pagbabanta niya, pero mas lalo lang itong tumawa. Sadista, yan ang gusto ko sa babae. Sagot nito, dahilan para manlaki ang kanyang mata. Agad siyang tumayo at itutulak sana si Rico. Tumigil ka nga, nakakatakot ka na. Aniya, pero mas lalo lang humalakhak si Rico na nagpainit ng ulo niya. Sa isip niya, kapag ikinasal na sila at ganito kapilyo pa rin ito, naku, mamamatay siya ng maaga. Mabubyudo ng maaga si Rico. Chill, I'm just kidding. Tatawa-tawang tugon nito. Kidding mo mukha mo. Inis niyang sagot rito. Muling sumeryoso ang mukha ni Rico. Gumapang ito papuntang side table at kinuha ang baso naglalaman ng tubig. Dinampot din niya ang isang tab ng paracetamol. Inumin mo to. Malambing nitong sabi at iniabot sa kanya. Lihim siya ng pangiti sa inasta ni Rico. Hindi niya akalaing may itinatagong kabaitan din pala ang future husband niya. Kung sana ganito ito palagi, tiyak na siya na siguro ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. Ikakasal ka na? Gulat na sigaw ni Trina nang sabihin nito sa kanya ni Angel. Ikinuwento niya rin kung bakit sa anong dahilan bakit ipapakasal siya kay Rico. Napaka old school na mga magulang niyo ha? Tumangutango si Angel at tila agree din sa sinabi ni Trina. Pero bigla siya natigilan nang bigyan siya ng kakaibang titig ng kaibigan. Titig na tila ba gusto siyang paaminin sa isang bagay at mabilis niya itong nagets. Hindi kami nag-ano hoy. Mariing sabi niya. Pati sa kaibigan ay hindi siya nakaligtas. Kahit siguro sino ay iisipin talaga na may nangyari na sa kanila. Pabalik na siya ng dorm na makasalubong na naman niya ulit ang preskong si Brent. Ang kinaibahan lang ay biglang nagbago ang aura nito. Naging maamo at tingin niya'y bagong gupit ito. Clean cut ang buhok at hindi na rin magaslaw kung kumilos. Nahihiya itong tumingin sa kanya nang tuluyan siya makalapit. Natuwa naman si Angel sa malaking pagbabago ng lalaki. Parang may iba sa atin ngayon ah. Pabirong wika niya. Napakamot lang ng batok si Brent dahil nahihiya yata ang biniro ng dalaga. Kailangan eh. Baka ngayon pasok na ako sa standards mo. At pwede na ako sa'yo. Dagdag pa nito. Napailing na lamang si Angel sa sinabi ng binata. Ano, pasok ba? Sabi nito saka nagpa-pogi points. Pasok ka sa kamao ko. Singit ng lalaki nasa likuran nila. Halos mapadda si Angel sa gulat na makilala ang lalaki nasa likuran, si Rico. Nakapamulsa at masakit ang tinging ipinukol kay Brent. At hindi rin nagpatalo ang isa. Nakipagtagisan ng tingin ang dalawang lalaki. Nasa gitna naman si Angel at hindi malaman ang gagawin. Nagpabaling-baling ang tingin niya sa dalawa. Hindi alam kung sino ang una niyang aawatin. Kaunti na lang para magbabalatan na ng buhay ang dalawa. Sa takot niya, sabay niya itong itinulak upang lumayo ang distansya ng dalawa. Mabuti na raw yon para hindi mapang-abot ang mga kamao nito. Tumigil nga kayo! Para kayong mga bata!
Saway niya sa dalawa. Bata? Magkasabay din tanong ng dalawang lalaki sa kanya. Napalunok si Angel. Sinisigawan niyo ba ako? Inis niyang tanong sa dalawa. Of course not. Sabi ni Rico. Hindi, my loves. Sagot naman ni Brent. Mas lalong nagngit-ngit sa galit si Rico. Hindi niya kayang magtimpe lalo na tinawag itong my loves. Pag-aari ba niya ito? Bigla niyang hinila sa braso si Angel at otomatikong umakbay rito. Stop calling her that. Fiancé niya ako at ikakasal na kami. Mayabang niyang wika. Natawa ng bahagya si Brent. Hindi ito makapaniwala at sa isip niya paano nangyari yon. Kakakita niya lang sa lalaking ito. Libre mangarap bro. Tatawa-tawang sabi ni Brent sa kanya. Mas lalong sumalubong ang kilay niya sa sinabi nito. Lihim ring napakuyom ang kamao niya. Anumang oras, uumbagin niya na ito. Mabuti na lang at tinapik siya ni Angel upang sawayin. Baka ikaw ang nananaginip ng gising. Don't worry, I will invite you sa mismong kasal namin. Seryoso niyang wika kay Brent. Napairap na lamang si Angel para kasi mga bata kung umasta, kaya ang tatanda na nila pareho. Tumigil na nga kayo, para kayong mga engot. Inis niyang wika, saka tinanggal ang pagkakaakbay ni Rico sa kanya. Umalis siya at iniwan ng dalawa. Narinig pa niyang tinawag siya ni Brent pero dinedma niya lang ito. Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman na pinagseselosyan siya ng dalawa. Ang hindi niya lang maintindihan kung bakit ganun umasta si Rico. Sa isip niya nagtitrip lang ito kanina dahil alam naman niya na walang pagtingin ng binata sa kanya. Habang naglalakad sa daan ay biglang may humintong sasakyan sa gilid niya. Napairap siya dahil alam niyang kotse yun ni Rico. Ano naman kaya ang kailangan niya? Maya-maya pa'y ibinaba nito ang windshield at tinawag siya. Hatid na kita. Hindi niya ito pinansin, bagkus nagpatuloy siya sa paglalakad. Ngunit ayaw siyang tigilan ng binata. Patuloy ang pagsunod ng kotse nito sabay sa hina ng paglalakad niya. Kapag hindi ka sasakay, kikidnapin kita. Pagbabanta nito na ikinatigil niya. Ano bang trip mo ha? Inis niyang baling rito, biglang sumeryoso ang mukha ni Rico. Let's talk. Here. Aniya, napailing na lamang si Angel. Kahit umayaw pa siya, alam niyang hindi ito titigil kakasunod sa kanya. Oh, nakasakay na ako. Anong sasabihin mo? Walang gana niyang tanong sa binata. Tinitigal lamang siya ni Rico na para bang binabasa ang nasa loob ng kanyang isipan. Ano? Panguulit niya. Nagseselos ako. Diretsahang wika nito. Natahimik siya na sinabayan ng gulat. Nagseselos? Sa kanya? Talaga? Bakit? Sunod-sunod nitong tanong sa isipan. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Dinaan nito sa tawa ang sinabi ng binata dahilan para magalit ito. Nagseselos ako. Nagseselos akong kasama mo ang lalaki na yon, Angel. Kasi akin ka. Ikakasal na tayo. Dapat nasa akin lang ang atensyon mo. Galit na sigaw nito. Makailang beses na napalunok si Angel. Hindi akalaing magkakaroon ng lakas ng loob ang binata na sabihin ang nararamdaman. Ibig sabihin ba nito, gusto rin siya nito? Gulong-gulo na siya. Gusto mo ba ako? Diretsahan tanong din niya dito. Kasi, di ba, hindi naman magsiselos ang isang tao kung walang pagtingin sa'yo. Gusto mo ba ako? Mariin tanong ulit niya. Mahinang tumango si Rico. I don't like you, Angel. Biglang nalungkot ang dalaga sa mga narinig. Akmang bubuksan na sana niya ang pinto para mag-walk out ay pinigilan siya nito. Kasi mahal na kita. Natigilan siya sa seryosong tura nito. Namumungay din ang mga mata nito nang sabihin ng katagang yon. Hindi napigilan ni Angel ang maging emotional. Natupad na rin sa wakas ang matagal na niyang pinapangarap, ang mahaling pabalik ng binata. Totoo ba yan? Maluhaluhang tanong niya rito. Nginitian siya ni Rico. Siguradong sigurado na ito sa nararamdaman ng lalaki para sa kanya. Hindi ko alam kung kailan. Ang alam ko lang, gusto kitang makasama. I know what love is, Angel. At yun ang nararamdaman ko sa'yo. Mas lalong naiyak si Angel. Hinawakan ni Rico ang mukha niya at marahang pinunasan ang mga luha niya. Suddenly, he kissed her passionately. Mas lalong naging maalab ang halik nang tugunan ito ng dalaga. Hanggang sa mas lalong naging mapusok ang halik na ibinibigay ni Rico sa kanya. Napahiyaw sa gulat si Angel nang hilain siya ni Rico paupo sa tapat nito. Natatakot nga siya na baka may makakita sa kanila. It's tinted. Walang makakakita sa atin. Walang idea ang dalaga sa anumang naisin ng binata.
Ang alam lang niya, tila inuutusan siya ng sariling isip na sundin ang gusto ng binata. Wag dito. Nahihiyang wika niya kay Rico nang bahagyang huminto ang halikan nila. Napangisi si Rico dahil agad niyang nagets ang ibig sabihin ng dalaga. Kailangan natin mag-book ng room. Husky nitong sagot. Parang nagsisisi yata si Angel nang sabihin ang katagang yon. Dahil mas lalo lang na-trigger si Rico na mangyari ang gusto nito. Hindi pa siya handa. Sigaw ng isip niya. Pero hindi yon ang isinisigaw ng katawan niya. At yun nga ang ginawa ni Rico. Huli na, napagtanto ng dalaga na hindi na siya maaaring tumanggi. Nasa tamang edad naman na siya para dito. Sakay kakasal na rin naman sila. Wala naman sigurong mali dito. Isa pa, pati mga magulang nila ay naniwala na rin na may nangyari sa kanila. Patunayan natin sa kanila. Wika ni Rico na para bang inaakit siya. Patunayan? Kabadong tanong niya rito. Mahinang humagikik si Rico. You look tense. Huwag kang mag-alala. I handled you with care. Sabi nito saka siya sinungaban ng marahas na halik. Otomatiko namang kumapit ang kamay niya sa batok nito. Pumalupot naman sa bewang niya ang mga kamay ni Rico. Para akong sugar daddy nito. Pabirong saad nito nang saglit na mahinto ang halikan nila. Bakit naman? Kunot noon tanong niya. Kasi may kasama akong estudyante sa loob ng kwarto. Sabi nito. Oo nga pala. Muntik na niya makalimutan na naka-uniform pala siya. Natawa na lamang siya sa kanyang sarili. At nang mag-angat siya ng tingin, ay nagtama ang kanilang paningin. Ramdam niya ang kapusukan ng binata, bagay na gusto din naman niya. At sa mismong araw na yon, ay naibigay na niya ang sarili ng walang halong pagsisisi. Natatakot ako. Kabadong wika ni Angel dahil inabutan na sila ng gabi. Alam niya nag-aalala na ito dahil lang sipati ng cellphone ay puno ng missed calls mula sa ina. Palagi kasi siyang ina-update ng mga magulang, ngunit dahil busy siya sa pagkikipaglampungan sa binata, ay eto siya, hindi na malayan ang makailang ulit na pagtawag ng ina. Natitiyak kasi niya na nag-aalala na ito. Hindi naman siya pinabayaan ng kasintahan. Oo, hindi lang naman sila ang tao sa mundo upang maging magjowa na hindi dumaan sa ligawan. Basta nag-confess sila sa isa't isa at sinabi ang nararamdaman nila ay enough na yon upang maging sila ni Rico. Huwag kang matakot. Nandito lang ako sa likod mo. Wika ni Rico. Hinarap siya ni Angel at pinahispadahan ng masasakit na tingin. Bakit? Magaan niyang tanong. Bakit sa likod kita? Ikaw ang shining armor ko kaya dapat nasa harapan kita. Sabi ni Angel. Tinugunan siya nito ng malapad na ngiti. Pero sa loob-loob ng binata, natatakot din siya lalo na't hindi maganda ang huling tagpo nila ni Mang Carding. Tinarayan niya ito. At ngayon madadagdagan pa ang kasalanan dahil dinala niya kung saan ang anak nito nang hindi nagpapaalam. Sinunod ni Rico ang sinabi ni Angel. Siya nga ang kumatok at agad naman bumukas ang pintuan. Bumungad sa kanila ang magkasalubong na kilay ni Mang Carding. Kapwa sila kinabahan dahilan para magtinginan sila. Para sila mga anak nito na tumakas tapos ginabi ng uwi. Halos manginig ang mga tuhod ni Rico habang kaharap ang mga magulang ni Angel. Hindi rin siya makatitig ng diretso sa dalawa dahil pakiramdam niya kinakain siya ng buhay ng mag-asawa. Pinipilit niya rin pakalmahin ang sarili. Mabuti na lang at katabi niya si Angel. Kahit papaano, nababawasan ang tensyong nararamdaman niya. Nung hindi ko nagawa ang utos mo noon sa hasyenda, tinanggap ko ang galit na ibinigay mo sa akin. Siguro naman, kaya mong tanggapin ang galit ko dahil magiging biyana mo rin naman ako. Seryosong wika ni Mang Carding. Nakayuko lamang si Rico habang nakikinig sa matanda. Biglang nagbago ang posisyon nilang dalawa. Kung noon ay ito ang pinapagalitan niya, ngayon ay siya naman. Biglang tumaas ang respeto niya rito dahilan sa pagmamahal sa dalaga. Naintindihan ko po kayo. Sagot niya. Bumuntong hininga ang matanda. Akalain mo nga naman, nagkapalit na tayo ng posisyon. Wika nito. Hindi siya kumibo. Hinagod ni Angel ang likod niya upang mabawasan ang kabang nararamdaman niya. Natapos ang diskusyon ni Mang Carding at ni Rico. Todo asikaso nga sila rito matapos nilang mag-usap-usap. Parang nabunutan ng tinik si Rico. Niyayaya pa nga siya na dito na maghapunan upang hindi ito magutom sa daan. Tutulungan sana niya si Angel na magligpit ng kinainan nang pigilan ito ng ina ng dalaga. Siguro nahihiya dahil hindi naman niya ito ginagawa sa mansyon. Mas sanay kasi silang pagsilbihan ito kesa sila ang pinagsisilbihan. Dahil hindi naman makatulong si Rico sa kusina ay sinipat na lamang niya ang kabuuan ng bahay.
Hanggang sa napansin niya ang isang kwarto nakabukas. Naaaninag niya ang pink na wall nito, terno sa kurtina. Kwarto yan ni Angel. Wika ng nanay ni Angel nang mapansing nakatitig doon ang binata. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya. Humanga ang matanda at pinapasok siya nito. Namangha siya sa pagka-OC ng dalaga. Lahat ng gamit nito'y nasa maayos na forma. Pero ang mas hinangaan niya sa lahat ay ang mga wall nitong punong-puno ng mga litrato niya. Nagtataka nga siya kung bakit mayroong kopya si Angel ng mga pictures niya, lalo na yung nasa field siya sa Washington. Ang alam niya ay nag-iisa lang ang kopya nun. Imbis na magalit sa lihim na pagpuslit ng dalaga ng mga litrato niya ay nakaramdam pa nga siya ng kilig. Pakiramdam niya ay may mga paru-parong nagsisiliparan sa kanyang tiyan. Hindi niya akalaing all this time ay una siya nagustuhan ng dalaga at stalker pa. Bakit ka pumasok dyan? Reklamong wika ni Angel na makitang nakatitig sa mga picture na nasa wall ang binata. Nakangiti siya nilingon nito. Bakit ganyan ka makangiti? Nahihiyang tanong niya. Nakakahiya kasi talaga na makikita pa ni Rico ang mga sekreto niyang pagkagusto dito. Kung napredict niya lang na papasok ito sa kwarto niya, ay sana pinalak niya ito sa ina. Matagal mo na pala akong gusto. Pilyong ngiti ni Rico. Hindi, sagot niya. Panunokso nito. Hindi mo kasi alam. Ang sungit mo kasi. Mali ko bang mapafall ka rin sa akin? Wika niya. Lumapit si Rico sa kanya at niyakap siya. Siguro, destiny talaga tayo. Kaya pala wala kang hilig sa alahas ng kwarto ko. Dahil picture ko pala ang pinupunterya mo. Pabirong saad ni Rico. Bahagya siyang sinuntok ni Angel sa dibdib. Marunong din pala itong magbiro. Di nga lang halata. Grabe ka. Don't worry. Next time, hindi mo na nanakawin ang pictures ko. Kasi kasama mo na ako palagi. Wika ni Rico at hahalikan na sana si Angel. Boses ni Mang Garding na nooy abala sa kakasilip sa dalawa. Strict palang parents mo. Pabirong bulong ni Rico. Dahilan para sabay silang mahagigikan. Saan ba talaga tayo pupunta, Rico? Naiinis na tanong ni Angel. Paano ba kasi naglakad lang naman sila ng higit 20 kilometro? At pakiramdam ni Angel ay naikot na niya ang buong hasyenda sa layo ng kanilang nilakad. Shh, just wait. May gusto lang akong ipakilala sa'yo. Wika ni Rico habang hila-hila ang kamay ng dalaga. Pareho na silang pagod nang makarating sila sa pinakamataas na bundok ng hasyenda. At labis-labis ang pagkamangha ni Angel sa napakagandang view dahil sobrang patag pala ng tuktok nito. Sa gitna nun ay may tila may maliit na bahay na kulay asul. Namangha siya dahil yari ito sa marmol. Muli siyang hinila ni Rico doon hanggang sa makarating sila sa mismong bahay. Nang makapasok sila doon ay napaangat ng tingin si Angel kay Rico. Hindi niya akalaing dadalhin siya ni Rico sa puntod ng ina. Nagdiriwang ang puso dahil pakiramdam niya ay napaka-espesyal niyang tao para ipakilala rito. Kaya kahit tinihingal sa pagod ay tila nawala yon at naging worth it. Lumapit sila sa puntod ng ina. Ibinaba ni Rico ang dalang backpack at kinuha roon ang nakahandang kandila para sa ina. Agad itong sinindihan ni Rico at inilagay sa tabi ng larawan nito. Dito pinalibing ni Daddy si Mami dahil mahilig daw ito sa mahangin at mataas na lugar. Naniniwala kasi si Mami na kapag doon daw nakahimlay ang tao, ay mas mabilis itong makarating sa heaven. Seryosong wika ni Rico, na habang ang dalaga sa mga narinig, ramdam niya ang pangungulila nito sa ina. Humarap sa kanya si Rico at mataman siyang tinitigan. Kung mas maaga silang nagkakilala ni Daddy, mas mataas sana ang panahong magkasama sila, Angel. Tumangutango si Angel. Tama naman ito. Sobrang iksi kasi ng pag-iibigan ng ama't ina nito dahil pagkapanganak kay Rico ay nilisan na kaagad ang mundo. Hindi lingid sa kaisipan ni Angel yon dahil madalas na ikukwento ito ni Don Sandro sa kanya. Suddenly, he cupped her face. Malamlam ang mga mata na nakatitig sa dalaga. And I'm glad we met early, Angel. Be with me till death do us part. Namamaos na wika ni Rico. Hindi napigilan ni Angel ang mapaluha. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na kaya siyang samahan ni Rico hanggang sa pagtanda. Oo Rico, gaya ng gusto mo. Nais ko makasama ka habang buhay. Rico smiled. Pagkatapos ng madamdaming tagpo, ay dahan-dahang inilapit ng binata ang muka at hinanap ang mga labi ni Angel. He kissed her na puno ng pag-iingat. 3 months later, masayang idinaos ang kasal sa malawak na parte ng hasyenda.
Filipiniana ang team ng kasal kaya makaluma ang estilo ng designs. Nakasuot si Angel ng bridal Filipiniana at dirty white na barong naman kay Rico. Pang 1950s talaga ang atake ng lahat. Natapos yon nang walang nag-object at imbitado ang lahat ng mga trabahador nila sa hacienda. Parang instant day off lahat ng mga tauhan ni Don Sandro. Hindi maiwasan ni Don Sandro ang maging emotional. Naalala niya ang yumaong asawa dahil ganitong-ganito din ang tema ng kasal nila. Kung nabubuhay ito, tiyak na ito ang unang magiging masaya sa kanilang dalawa. Congratulations! Pagbati ng ama kay Rico, sabay yakap sa kanya saka tinapik-tapik ang likod nito. Binati din sila ng iba pang bisita na dumalo sa kasal. Maging si Mang Carding ay tuwang-tuwa sa manugang. Hanga din silang lahat sa malaking pagbabago ng binata. Para sa kanila, hulog ng langit si Angel dahil naging mabait ang asawa nito. Isang linggo matapos ang kasal ay sinelebrate ng newlyweds ang honeymoon nila sa Washington. Pangarap din kasi ni Angel yon at hindi niya akalain na agad itong tutuparin ng binata. Ang laki ng ginastos mo, hindi ka kaya malugi niyan? Nag-aalalang wika ni Angel habang nasa veranda sila ng isa sa sikat na hotel sa Washington. Umiling si Rico, saka hinalikan ng noon ng asawa. Anything for you, love. Money is nothing. Anito, napapautlip si Angel sa sinabi ng binata. Nagigilty kasi siya dahil wala pa siyang maiaambag. Niyakap niya ng mahigpit ang asawa. He showered her a passionate kisses, dahilan para makiliti si Angel. Huwag mo nang isipin yon. Just focus on me. Tumango si Angel at tumingkayad upang mahalikan si Rico. At pinagsaluhan nila ang mainit na gabi sa hotel na yon. They stayed there ng isang linggo. Marami silang napuntahan, especially sa mga karating country ng US. Lalong-lalo na sa Las Vegas na pangarap niyang puntahan. Nang makauwi sila ay sa mansyon na sila tumira. Ayaw din naman kasi ni Don Sandro na bumukod ang anak dahil napakalaki ng bahay, ngunit siya lamang ang nakatira. Sunod-sunod na blessing ang dumating sa kanila. Angel passed the internship. At si Rico naman ay nakakuha ng international investors para sa mga produkto ng hacienda. Wala naman sila nagiging problema. Katulad ng ibang mag-asawa, minsan may pagtatalo, pero mabilis namang nalulutas yon. Plinano rin nila ang pag-aanak. Natatapusin muna ni Angel ang huling taon sa kolehiyo. Kaya nga nang makapasa siya sa bar exam, ay hindi na siya tinigilan ng asawa na kulitin ito na mag-baby na sila. Ayaw mo nun? Bago ka magturo sa ibang bata, tuturuan mo muna ang baby natin. Malambing na wika ni Rico. Nginitian siya ni Angel. Hindi pa naman nakakaintindi ang baby eh. Saka matagal pa ako makakapagtrabaho niyan kasi magbe-babysitting pa ako ng ilang taon. Sagot nito. Ikaw na lang muna ang baby ko. Ayaw mo? Malambing ding wika ni Angel. Biglang sumilay ang pilyong ngiti ng asawa. Mas gusto ko yan. Halika. Pleasure me, my love. Husky nitong sabi sa hinubad ng t-shirt. Bumungad sa harapan ni Angel ang mababato nitong abs. Kaso tanghaling tapat eh. Reklamo ni Angel. Hinila siya ni Rico kaya napasubsob ang mukha niya sa dibdib nito. Walang pinipiling oras ang junior ko, mahal. Hagikik niya. Tiningala siya ni Angel saka inismikan ng halik. I love you, Rico. Niya. Nginitian siya ni Rico. I love you too, my stalker. Biro nito dahilan para paluin siya ni Angel sa braso. Loko-loko ka talaga, sabi niya.